Hinding-hindi nga mapakali itong si Divina. Sadyang gagawin niya ang lahat para matikom at tuluyang matahimik itong si Leilani. Nang makita niya kasi na nakasurvive na namang muli itong si Leilani, gumawa na naman siya ng paraan. At tong mga time na yun, kaibigan niya ni Xavier ang nagbantay sa ospital. Sadyang ginawa niya ng paraan ang kanyang pinsan ng kanyang inutusan para ma-distract ang kaibigan ni Xavier at tuluyan siya makapasok sa loob ng room nga nitong si Leilani. Kawawang si Leilani. Nung akala naman nila ay magtatagumpay sila sa kanilang mga plano, masayang masaya si Divina sa loob ng room. Sinabi niya agad na siya na nga ang magbibigay ng death penalty na hinihingi nga nitong si Leilani. Siya na nga ang tatapos. Ngunit mabibigo siya dahil sa oras nga nakalkalin na nga niya ang monitor para gawa ng paraan upang hindi na nga ito mag-function ay maaabutin siya nitong si Xavier kung saan galit na galit sa kanyang ginawa at sinabihan kung ano ang kanyang pinagagawa at bakit naroon siya sa room. Di ba't alam naman niya na bawal ngang dalawin ang kanyang inang si Leilani. Mahigpit kasi ang seguridad na ginawa ni Xavier dahil alam nito na may gustong pumatay sa kanyang ina. Naman nagpalusot ang buruhang si Divina. Sinabi niya na napunta lamang siya sapagkat gusto niyang mangumusta kay Xavier at gusto rin niyang malaman kung ano ang kalagayan nga nitong si Leilani dahil kahit umano pa paano may pinagsamahan naman sila. Ngunit nagsimula na nga magduda itong si Xavier sa mga kakaibang kinikilos nga ni Divina, kaya naman ito'y kanyang mamatyagan at mamanmanan kung totoo bang kaibigan nitong si Divina o baka nga siya ang may kinalaman kung bakit nagkaganon ang kanyang ina. Sa kabilang banda, ito namang si Princess ay labis na magdaramdam. Malungkot na malungkot siya matapos marinig ang balita mula sa kanyang ama na si Onse ay namatay na nga. Ngunit ang balitang yun ay hindi pa talaga makatotohanan sapagkat hindi pa nila nakita ang bangkay nga nitong si Onse. Yun ay nga patunay lamang dahil sa wallet na nakita ng mga bata sa ilog, ngunit hindi pa ang kanyang katawan. Kaya maaring ang buhay pa ito at hindi lang nila alam kung saan ito naroroon, nagtago dahil sa sobrang takot na balikan nga siya ni Divina dahil natitiyak nito na hindi siya tantanan ni Divina sapagkat alam niya ang katotohanan na si Divina ang may pakana ng lahat. Siya ang gumawa noon kay Leilani. Si Onsi na lang ang tanging makakasagot sa lahat at magpapatunay na ang tunay na kalaban ay si Divina. Siya ang gumawa ng kasamaan dito nga sa mag-inang si Princess at itong si Charlene. Sa kabilang banda, tuluyan na nga naglipat ng kulungan nitong si Charlene at dito na ay magkatagpo sila nitong si Princess. Dito nga ay magugulat itong si Princess. Makikita na niya araw-araw ang babaeng kinasusuklaman niya. Ito nga si Charlene. Ito lang naman kasi ang nagpahamak sa kanya at nagpakulong. Paano pa kaya kung malaman nga ng Princess ang katotohanan na ina pala niya itong si Charlene? Mapapatawad kaya niya ang kanyang ina? Sa kabila ng pag-abandona sa kanya ay tela ito pa naging daan para pahirapan siya sa buhay.